Magandang hapon mga kabady. Update ko lang kayo dito sa aking mga tinanim. Kasi nung huli kong pinakita, medyo maliit pa sila. Ito na yung mga kamatis, so medyo masigla na. Kaso lang apat yun na andyan na nakalagay, naging dalawa lang. Tapos to, yung mga nahuling pinhi ng ampalaya, baka hindi na siguro mabuhay yung iba dyan. Ito yung puno na kasi itong lagayan, puro ampalaya na yan. Yan. Ito medyo mahaba na. Yan. Ito medyo parang nabansot. Ito yung ating ipinakita nung nakaraang video na kinain ng kambing, binunot. Buti na lang nakita ko. Ngayon malaki na siya. Ito yung tinanggalan natin ng unang bunga. Ngayon ito na, laki na. May maani na tayo itong linggo to. Sunod na linggo. May mapipitas na tayo. Yan. Tapos itong ating ampalaya, tingnan nyo, yung kabady, mahaba na siya. Yan. Malapit na tayong magkaroon ng gulay na ampalaya. Ating gugulayin. Ating gisado. Ito yung pinakita ko sa inyong dragon fruit na maliit ang usbong. Ngayon, ito na siya. Kitang-kita na siya. Tingnan ninyo mga kabady. Ang laki na niya. Pati itong kanyang pinakantukod na gabay na tawag itong malunggay. Yung napakalago na. Pero itong isa ito, wala pang umuusbong. Pero lumalaki na yung mga ano niya. Meron ng uusbong dyan. Wag lang tayong maiinip. Tapos mga kabady, tingnan nyo po. Ito pa isa oh. Malaki na ating okra. Papipitas natin. May dalawa na tayo. Mahaba na rin. Ito yung medyo nahuli. Kasi ito mga manao na yan. Mahabang yan. Ito, ayan. Meron na. Kung mapapansin yung mga kabady, meron kayong makikita mga puti. Ito sinabugan natin to ng, kasi wala tayong pambiling mga abono itong pamatay kulisap. Kaya nilagyan ko siya ng abo ng sakalan galing sa ingan. Binudbudan ko siya ng lahat. Tingnan nyo. Para maalis ang mga insektong namimisala. Yan. Ito yung kinain ng kambing pero tinanggal ko ang mga dahon para ito bigla o lumaki. Tapos nagtanim ako ng dalawang buto dyan. Hindi man siya magtuloy, may susubong. Ito meron din. Yun ang matayan. Lagyan din natin ng bindi dalawa. Ito yung yung kasabay niya mga setaw. Ngayon ito na siya oh. Mahaba na siya. Matangkad na. Nasa ating balag na siya yan. Pinagtatanggal ko yung kanyang mga dahon at tinara ko to sa dulo. Tapos yung pinutol ko yung dulo, ito medyo pahabain pa natin, medyo para lumago. Tapos puputulin natin. Ito meron na naman ko umpisa na langgam. Ating spray ng ng insecticide yung ginagamit natin pamatay lamok. Kasi naman nung halaman, hindi siya naiirita o naiinitan. Tatanggalin natin siya kasi pagsisimulan na naman niya ng magdala ng mapuputing hayop, tapos malalanggamin. Ito siya, mahaba na rin siya. Yung ating isang kamatis, masigla na rin. Siguro makakabuhay tayo ng mga ilang punong kamatis dyan. Tapos ito ating malunggay, medyo tago na oh.
pwede nang kunan. Pero hindi muna natin kukunan. Patatatagin natin itong kanyang puno para magkaroon ng tumaba. Pero kukunan natin yan ng dahon para ating maigulay. Yan. Balik muna tayo sa ating kukunin yung ating insecticide na para hindi manatili yung langgam. Yan. Ito po yung ating loob ng kubo. Pasensya na kayo sa aking kubo. Dahil mahirap lang tayo, wala tayong asa lang tayo sa bigay. Pero kung merong tutulong sa atin, bakit hindi natin papayagang kunin o gamitin kanya itutulong. At yan ito po yung aking siko. Pamatay kulay sa naman nung halaman, hindi siya naiirita, hindi siya naiinitan. Kasi nung una kong ginamit, okay siya. Tapos ito, i-spray natin siya. Kasi nagkakaroon na langgam. Hanapin natin yung i-spray natin mga kabady para hindi na matuloy yung kanilang pagbabahay. Kasi pag nalagyan nung maputi na insekto na dumidikit sa mga dahon, namamatay ang halaman. Ito, tingnan nyo, maganda na. Sobrang paubos na to ating insecticide. Gecko. Malaki na yung ating okra. May makukuha na tayo. Yung dalawa. Tapos dito meron isa rin. 3. Sana naman yung maayos ang bunga nitong ating kahit wala tayong pataba. At ginagawa lang natin yung mga DIY na nakikita natin sa YouTube. Ginagamit natin yung ibang technique. Pero ginagamitan rin natin ng ating bukod sa may dinadagdag tayo. Pero napun ako doon sa mga ginamit ko yung insecticide. Pag binobomba ko sila, ginagamit ko na parang pataba, napapansin ko parang sumisigla, lumalago, lalo na rito sa sa nung ginamit ko tong dito sa malunggay, biglang nagsulputan ang mga usbong ng malunggay. Nagtubuan sila. Tapos pag nilalagyan ko sila, itong mga ampalaya, nagkakaroon sila na parang sigla. Makikita mo kinabukasan, masigla sila. Kaya ito yung ating balag. Yan. Yan nyo. Ito DIY ito. Ako lang ang gumawa niyan. Kasi may nagdala rito ng taling yan. Wala naman akong ginagawa. Sabi ko siguro sapat na to. Nilalagay ko sana itong kabilya. Gagawin kong balag. Parang napakabigat naman. Kaya ang ginawa ko, kaya naisip ko itong nag-try ako rito. Itong una. Yan. Ito una. Nilagyan ko. At yan. Tapos nilagyan ko doon sa taas. Tapos tinutong ko to. Yan. Dinugtong ko yan. Yan. Naging balag na. Tapos ito, dahil kapos nga sa sa tali, ito na lang straw. Ginamitan ko na isa. Tingnan nyo, straw po. Nagiging pinaka ng balag ng ating halaman. Ito.
Tingnan ninyo ating ampalaya. Ang mabilis pag gumaba na siya, nakaano siya, yung gumapang na siya. Napakabilis mga body na na humaba. Tingnan nyo, ilang araw lang to. Ang hihaba niya. Mahigit nasa 2 talampakan mahigit. Yan. Ito yan naputol siya, pero biglang musbong, naging 2 yung sanga niya. Ang laki na yung haba nung kanyang yung kanyang tubo. Yan. Kaya haba. Ito mga nahuli itong mga to, mga nahulian, mga tinanim. Ito parang hindi mabubuhay. 50-50 to ating kamatis. Naubos na rito yung kamatis. Ito meron pa. 1, 2. 2 na lang ang kamatis. Ayun. Ilan na lang yun? 1, 2, 3, 4. Pero lahat yan dati yung mga kamatis ayan. Dati. Pero tatanim uli natin ng kamatis yan mga kabady. Ang palaya yan. Palaya yung kasamahan nitong ating mga palaya. Kasi nagdala ng pamangkin ko ng ampalaya, ginulay ko. Hinog yung mga yung loob na, mamula na. Tinanim ko. Tapos nung may punla ko noon, yung mapupula unang tumubo, ito na sila. Ayan. Itong iba, ito, yan. Ito na, mga huli na yan, kasabay nito niya. Pero ito kasi yung naandito, namatay. Kaya itinignan ko ulit. Ito, para siyang naging para naging bansot. Pero pag gumapang na yan, biglang magiging haba yan. Biglang hahaba kagaya nito. Pag nakasampay na yan dyan, biglang hahaba. Ganyan ang ng ampalaya. Ayan mga kabady, ang ating update sa ating tanim. Sa susunod na ating update, yung pagpitas natin itong mga okra, 3 okra. Tapos gagawin na lang natin yan, sasapaw natin sa sinaing. Tapos toyo. Wala tayong kalamansi, kaya toyo at saka suka. Yan. Tapos mga kabati, meron ako ritong ginagawa. Itong nag-aano ako ng parang biogas. Aso lang ito, 3 singaw na. Napasingaw ko. Pero una, talagang pumuputok pa siya pag binuksan. Napakalakas. Tapos nung pangalawa, malakas pa rin ang sirit. Yung pangatlo, medyo hindi na gano'ng kalakas ang kanyang sirit. Pero ito mga kabady, magagamit natin to. Hindi man siya may epektibong maging biogas, magagamit natin pataba rito sa ating halaman. Ating yan. Wala, kulang tayo sa gamit ng para maging yung mga connector. Wala tayo. Kasi kailangan natin connector para gumawa tayo ng ilang ganito, miski 6, para kung dala-dalawa o 3, meron tayong extra na naka-stack. Tapos kapag yung parang nauubos na yung isa, ililipat na natin sa isa. Kaya kailangan natin makakuha ng connector mga 6. Pero gagawa ako pag yung mubra, gagawa ako ng 3 magkakapares. Tigagatlo sila. Para kung halimbawa, kaya ng tag-ulan, ay mahirap man dito ang panggatong, wala kang makukuha. Wala ng mga puno. Ang mga puno dito, puno ng kawayan at saka puno
ng saging puno nitong mangga, wala ka na makukuha rito. Ay hindi mo naman po pwedeng kunin yung kawayan, sariwa, hindi pwedeng igatong at hindi naman tayo marunong magpatumba niyang kumuha ng kawayan. Pagka makandasusagat tayo, hindi pa madali pa tayo, malitsyon tayo. Sige mga kabady, hanggang dito na lang. Good afternoon sa inyo, magandang hapon po. At maraming sa inyong suporta. Bye bye.